Biglaang evacuation. Nagbabala ang Israel Defense Forces o IDF sa mga residente ng Mansouri, Southern Lebanon na lumikas agad bago ang inaasahang pag-atake laban sa Hezbollah. Aba, parang wala ng oras para mag-impake. Alis agad ang utos sa kanila. Pero ang tanong, ano nga ba ang paglabag na sinasabing nagtulak sa Israel na muling kumilos? Habang tumitindi ang tensyon sa rehiyon, isa pang banta ang sumiklab sa Southern Lebanon. Mabilis na kumalat ang apoy sa ilang kagubatan, taniman at vegetation areas. Dahilan upang mahirapan ang Lebanese Civil Defense na maabot ang ilang lugar at agad na maapula ang sunog. Naku po, hindi pa humuhupa ang tensyon, nadagdagan pa ng malawakang sunog. Sa kabilang banda, tila may bagong sagabal sa planong tigil putukan sa Gaza. Sa halip na agarang pag-atras, iginiit ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi gagalaw ang kanilang mga troop hanggang hindi lubusang nadidisarmahan ang Hamas. Isang posisyong maaaring magdulot ng panibagong tensyon sa negosasyon. Aray ko, mukhang lalo pang hahaba ang usapan sa peace deal. Dumako naman tayo sa Iran. Sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian na very difficult ang pakikipag-ugnayan niya kay Supreme Leader Mojtaba Khamenei. Habang patuloy na pinag-uusapan ang matagal nitong pagkawala sa publiko at ang umano'y epekto nito sa pamamahala ng Iran. Aba, lalo tuloy dumadami ang mga tanong ng publiko tungkol sa tunay na sitwasyon sa loob ng pamahalaan. Samantala, bibisita sa Islamabad si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi para makipagpulong sa mga opisyal ng Pakistan habang patuloy na sinusubukan ng Islamabad na makatulong sa pagbubukas ng dialogue sa pagitan ng Tehran at Washington. Tignan natin kung may mabubuksang bagong pag-asa ba sa usapang diplomatiko o kung mauuwi lang ito sa panibagong matinding tensyon. Kaya naman huwag kang bibitiw bigla. Tumutok at alamin ang buong kwento sa likod ng mga pangyayaring ito. Naglabas ang Israel Defense Forces o IDF ng urgent evacuation warning para sa mga residente ng Mansouri, isang village sa Southern Lebanon, bago ang inaasahang pag-atake laban sa Hezbollah. Inutusan ang mga residente na lumipat ng hindi bababa sa 1 kilometro pahilaga para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa IDF, napilitan silang kumilos matapos umanong lumabag ang Hezbollah sa ceasefire agreement. Gayunpaman, hindi pa inilabas ng IDF ang partikular na detalye kung ano ang naging paglabag. Nagbabala rin ang militar na maaaring malagay sa panganib ang sinumang nasa paligid ng Hezbollah operatives, facilities o weapons. Samantala, iniulat ng Yemen News Agency na nasunog ang mga vegetation, kagubatan at mga taniman sa ilang bahagi ng Southern Lebanon na iniuugnay ng ulat sa mga aksyon ng Israeli forces. Kabilang sa mga lugar na nabanggit ang Kfar Shuba, Halta, Tebnin, Hawla at Kfar Reman. Kumalat ang apoy sa mga woodland areas at may pangamba na lumawak pa dahil sa malakas na hangin at mataas na temperatura.
Ayon sa ulat, nahirapan ang Lebanese Civil Defense na makapasok sa ilang lugar para apulahin ang apoy. Sa kabilang banda, sinabi ng Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu na hindi pumayag ang Israel sa draft ng Board of Peace para sa disarmament ng Hamas, kahit tinanggap na ito ng Hamas. Iginiit ni Netanyahu na hindi uurong ang Israel Defense Forces mula sa kasalukuyang posisyon nito sa Gaza hanggat hindi lubusang nadidisarmahan ang Hamas. Ang problema, taliwas ito sa planong suportado ng administrasyon ni Donald Trump na naglalayong ipaubaya na sa Hamas ang mga armas nito kapalit ng pag-atras ng Israel sa dating Yellow Line at paghinto ng military operation sa Gaza. Sinabi ni Netanyahu na nakatanggap sila ng draft. Ngunit hindi ito ang draft ng Israel at nagpadala sila ng sariling mga komento at pagbabago. Sinubukan ng mga envoy ng Board of Peace na kumbinsihin si Netanyahu na tanggapin ang proposal, ngunit tila walang naging kasunduan. Nagkaroon pa ng posibilidad na baguhin ang terms ng Israeli withdrawal para matugunan ang mga hinihingi ng Israel. Ngunit maaari naman itong ilagay sa alanganin ang suporta ng Hamas sa deal. Dumako naman tayo sa Iran. Sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian na very difficult ang pakikipag-ugnayan niya kay Supreme Leader Mojtaba Khamenei. Lumitaw ang pahayag habang lumalaki ang mga tanong tungkol sa matagal na pagkawala ni Khamenei sa publiko matapos umano siyang masugatan sa US-Israeli strike na ikinamatay ng kanyang ama na si Ali Khamenei. Sa kabila nito, ipinagtanggol ni Pezeshkian ang leader at itinanggi na may seryosong alitan sila. Habang lalong nagiging usapin ang kalagayan, komunikasyon at pamumuno sa loob ng Iran. Samantala, bibisita sa Islamabad, Pakistan si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi sa August 7, 2026 upang makipagpulong sa mga opisyal ng Pakistan. Pag-uusapan nila ang relasyon ng Iran at Pakistan, regional security at mga pinakabagong development sa Middle East. Mahalaga ang pagbisita dahil nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Iran at United States, habang aktibong tumutulong ang Pakistan sa pagtatangkang magbukas ng dialogue channel sa pagitan ng Tehran at Washington. Sa kabilang banda, ayon sa AP News, malapit na raw sa isang kasunduan ng Iran at US para muling buksan ang Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta ng langis at shipping. Sinabi ni President Donald Trump na posibleng magkaroon ng announcement sa lalong madaling panahon, habang sinabi naman ng Iran na nasa final stages na ang draft agreement na tinutulungan ng Oman. Ang malaking problema, parehong kailangang umatras sa ilang kondisyon ang Iran at US. Kabilang sa issue ang US naval blockade sa mga Iranian port. May panukala ring sistema kung saan papasok ang mga barko sa Persian Gulf sa ilalim ng Iranian control at lalabas sa pamamagitan ng Oman, pero hindi gusto ng US ang ilang bahagi ng arrangement, kabilang ang service fees na maaaring singilin ng Iran. Kung matuloy man ang deal, ay maaaring bumaba ang pressure sa global oil supply at shipping dahil muling magiging mas bukas ang Strait of Hormuz. Maaari rin itong magbukas ng daan para maipagpatuloy ang mas malawak na US-Iran nuclear negotiation.
Pero hindi pa final ang kasunduan. Patuloy pa rin ang tensyon sa rehiyon, kabilang ang pag-atake ng Iran-backed Houthis sa mga barkong konektado sa Saudi Arabia at ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon.